Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang bagong development sa nangyaring raid ng mga pulis sa compound ng KOJC. Lalahanin natin si former President Duterte ang administrator ng lahat na KOJC properties. So noong isang araw, nag-issue na siya ng statement na tinatawag niyang overkill. Bago lang, may short pahayag lang siya. At ito na, ang mga police raiders, matitikman nila ang galit, bangis ng binangga nilang pader. Sasampahan na sila ng kaso. Mismo ang Pangulong Duterte ang nag-utos na masampahan ng kaso itong mga pulis. Okay, pakinggan natin itong balita ng UNTV. Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng mga taong may kinalaman sa paglusot ng properties ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC Group. Sa inilabas na statement ng dating Pangulo na siya ring administrator ng properties ng KOJC, pinapahanda niya na ang affidavit ng lahat ng mga apektadong miyembro pati na ang inventory ng nasirang properties. Una nang sinabi ng Police Regional Office 11 na legal ang kanilang pagpasok sa mga properties ni Kibuloy kahit wala silang dala na search warrant. Wala yung liability in the sense na kasali yun siya sa Criminal Rules of Procedure Section 11 na police officers have the right to break any building or enclosure kung hindi pinapasok after nagpakilala at sinabi kung ano yung purpose. Ulitin natin Grabe naman yun. Ulit. Sasampahan ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng mga taong may kinalaman sa paglusot ng properties ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC Group. Sa inilabas na statement ng dating Pangulo na siya ring administrator ng properties ng KOJC, pinapahanda niya na ang affidavit ng lahat ng mga apektadong miyembro pati na ang inventory ng nasirang properties. Una nang sinabi ng Police Regional Office 11 na legal ang kanilang pagpasok sa mga properties ni Kibuloy kahit wala silang dala na search warrant. Wala yung liability in the sense na kasali yun siya sa Criminal Rules of Procedure Section 11 na police officers have the right to break any building or enclosure kung hindi pinapasok after nagpakilala at sinabi kung ano yung purpose. Okay. Sasampahan ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo. Kapansin-pansin yung police officer, hindi siya sigurado sa kanyang sinasabi. Yung walang liability ang mga police dahil ganun siya yung criminal rules of criminal procedure section. Hindi ako sigurado. Ano ba? Halatado na ninenervyos yung police spokesperson ng I think PNP Regional Office 11. She lacks self-confidence kung ano yung sinasabi niya. Okay. Isinulat ko yung statement ni PRRD. Sabi niya, except for the over-publicized arrest warrant, the raiders did not present any search warrant in any of the church properties raided by the law enforcement agencies. This is a clear violation of the law. It was an overkill in any language. This act cannot go unpunished. Ulitin ko yon. This act cannot go unpunished. I have ordered not only the preparation of affidavits of all members aggrieved or traumatized,
by the said unfortunate incident, but also an inventory of church properties destroyed as a consequence of the raid. Dating presidente nagsasalita, abogado, fiskal. Alam niya ang batas. I don't know yung police major na palingon-lingon na wala daw liability ang mga pulis. Aminado ang mga pulis na wala silang dalang search warrant. Ang meron lang, arrest warrant. Tao. Yung warrant of arrest, order ng korte, huliin si Kibuloy. So, dapat, pagpasok nila sa isang property, ipakita nila yung arrest warrant at ito, hanapin namin nandyan si Kibuloy. At nangyari man yun, I think 4 na beses na ito. Mula sa warrant of arrest ng Senado ni Senator Hontiveros, and then warrant of arrest ng Kamara, yung tungkol sa franchise ng SMNI, and then Davao Regional Trial Court na warrant of arrest, and then Pasig, 4 na beses, 4 na warrant of arrest ang nai-serve. Walang nangyaring gulo kasi yung mga KOGC members very cooperative. Yung mga pulis naman very professional. 4 na beses walang nangyari kasi may papel. Itong nangyari June 10 na raid, kakaiba. Walang search warrant. Inaamin ng pulis. Walang search warrant. Okay lang daw yun. Nilista ko yung sabi niya. Rule of Criminal Procedure Section 11. May binanggit siya. Sinerch ko sa Google. Wala akong makitang ganon. Ang meron, sinasabi dito sa US Federal Court ang binabanggit. Hindi naman applicable may Rule 11 ng Federal Court, hindi applicable sa atin. Anong sinasabi ng policewoman na Section 11 ng Rule of Criminal Procedure, wala, hindi ko ano. But anyway, ito, yung statement ng police officers, sabi niya, have the right to break any building or enclosure kahit hindi pinapasok as long as nagpakilala at sinabi ang purpose. Really? Bahay ko. Nagpuntang pulis. I am Police Captain De La Cruz. Purpose ko, i-search ko dahil may baril ka dyan na walang lisensya. Pwede yun, i-break na nila ang aking bahay. Ganito yung sinasabi ng police major Basta magpakilala ang pulis at sinabi ang purpose, pwede nang i-break ang iyong bahay. Yan So, ibig sabihin, anong silbi ng search warrant? Ibig sabihin, itong sinasabi niyang Section 11, Rule of Criminal Procedure, mas mataas pa ito kaysa yung batas, na nagmamandate lahat ng mga law enforcement agencies dapat magpakita muna ng search warrant bago makapasok sa isang building. Yun po ang batas. Very clear. Ano itong sinasabi ng police major? Na walang liability ang mga raiders. Basta lang nagpakilala at sinabi ang purpose. Doon sa KOJC raid, madaling araw, alas 4. Tinatanong ng si Brother Carlo, kasi nag-press conference ang KOJC. Tinatanong, kilalang-kilala, mga pulis, battle ready.
Anong purpose? Hindi naman nila sabihin anong purpose. Basta lang break lang ang gate, tapos may hagdanan, umaakyat na sa pader ba yun, ano? Hindi naman sinabi ang purpose. So ano itong sinasabi ng pulis? Anyway, ito, I'm sure, kabado na ang mga pulis. Kawawa ang mga pulis na kakasuhan kasi mismo ang presidente na ang nabangga nila para silang bumangga ng pader.